Magandang araw! Tayo ay nasa ikalawang markahan, Module 6, Dignidad ng Tao. Ano nga ba ang ibig sabihin ng dignidad ng tao? Halina't ating alamin. Bago ang lahat, inaasahang malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa. Una, nakikilala na may dignidad ang bawat tao anuman ang kanyang kalagayang panlipunan, kulay, lahi, edukasyon, relihiyon at iba pa. Pangalawa, nakabubuo ng mga paraan upang mahalin ang sarili at kapwa na may pagpapahalaga sa dignidad ng tao. Pangatlo, napatutunayan na ang paggalang sa dignidad ng tao ay ang nagsilbing daan upang mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Napapatunayan din na ang paggalang sa dignidad ng tao ay nagmumula sa pagiging pantay at magkapareho nilang tao. Pang-apat, naisasagawa ang pagtulong sa kapamilya, kaibigan o kakilala na iangat ang pagpapahalaga sa kanyang sarili. Ano ang dignidad ng tao? Ang dignidad ay salitang Latin na dignitas, mula sa dignos na ang ibig sabihin ay karapat-dapat. Ibig sabihin, dahil sa taglay niyang dignidad, karapat-dapat ang tao sa pagpapahalaga at paggalang ng kanyang sarili at kapwa. Hindi ito nagmula sa lipunan o pananaw ng tao dahil likas sa taglay ito ng tao. Hindi ito nakabatay sa kanyang kalagayan o estado, yaman, karangyaan sa buhay, taas ng naabot sa pag-aaral, relihiyon o lahing pinagmulan o posisyon sa organisasyon o pamahalaan. Lahat ng tao, anuman ang kanilang gulang, anyo, antas ng kalinangan at kakayahan ay may dignidad. Kung hindi nakabatay ang dignidad ng tao sa kung anong mayroon siya, saan ito nakabatay? Bawat tao ay may dignidad dahil sa kanyang pagkatao. Ayon sa filosofiya ni Santo Tomas, nilikha ang tao na kawangis ng Diyos at ipinagkaloob ng isip at kalayaan. Ayon naman sa pilosopong si Immanuel Kant, ang tao ay naiba sa lahat ng nilalang. Ibig sabihin, mas mahalaga at mas magaling siya sa ibang nilalang o mas magaling tayong mga tao kaysa sa ibang nilalang. Dahil sa dignidad ng tao, hindi siya dapat ituturing na kasangkapan lamang. Nakasaad ito sa pahayag na kumilos ka ng palagian at magkaalinsabay mong tratuhin ang sariling pagkatao at ang pagkatao ng iyong kapwa, hindi lamang bilang isang kasangkapan kundi bilang isang telos din. Ang telos ay salitang Griego na ang ibig sabihin ay layunin. Ibig sabihin, nakabatay ang pagkalayunin mismo ng tao sa kanyang kakayahang mag-isip o pagiging rasyonal. Hindi lamang ang pagkakaroon ng tao ang isip o ang pagiging rasyonal ang batayan ng paggalang sa kanyang dignidad. Ayon sa filosofiyang si Max Keller, mahalagang isaalang-alang ang pagiging bukod tangi. Ibig sabihin, ang pagkatao ay ang kanyang pagkapersona o person. So, ibig sabihin nito, bilang isang tao, bilang isang nilalang dito sa mundo, meron tayong kakayahang mag-isip at sumuri kung ano ang tama at mali. Kaya, huwag nating ituturing na isang kasangkapan lamang ang ating kapwa o ang gawing bagay ang ating kapwa, kundi ituring nating tulad nating may puso at damdamin din nasasaktan, kaya tratuhin din natin ang ating kapwa na kung ano ang trato natin sa ating sarili, ganun din ang trato natin sa kanila. In short, ang bawat tao sa mundo, anuman ang kalagayang panlipunan, kulay, lahi, edukasyon at relihiyon ay may taglay na dignidad. Kaya, dapat igalang at pahalagahan natin ito dahil pare-pareho tayong nilikha ng Diyos.
Paano natin igagalang at pahahalagahan ang dignidad ng bawat isa? Ang bawat tao ay kaugnay ng Diyos. Nangingibabaw ang paggalang at pakikipagkapatiran. Dahil sa mata ng Diyos, pantay ang lahat. Sa makatuwid, kailangan mong tuparin ang iyong tungkulin na ituring ang iyong kapwa bilang natatanging anak ng Diyos na may dignidad. Dahil sa dignidad, lahat ay nagkakaroon ng karapatan na umunlad sa paraang hindi makapanakit o makapasira ng ibang tao. Ang paggalang sa dignidad ng tao ay ang nagsisilbing daan upang mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Nagmula ito sa pagiging pantay at magkapareho nilang tao. Ayon kay Professor Patrick Lee, ang dignidad ang pinagbabatayan kung bakit obligasyon natin ang una, igalang ang sariling buhay at buhay ng kapwa. Halimbawa, sa kabila ng kahirapan sa buhay, hindi gagawin ng isang tao ang magnakaw na nagpapababa ng sariling pagkatao. Sa kabilang dako, kailangan mong tandaan ng iyong kapwa ay hindi dapat gamitin para sa sariling pakinabang lamang. Pangalawa, isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. Isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos na karaniwang naririnig mula sa matatanda na bago mo pa sabihin o gawin ang isang bagay ay kailangan 10 ulit mong isipin. Ano ang magiging epekto sa iba ng iyong gagawin at nararapat ba itong gawin o hindi? Pangatlo, pakitunguhan ng kapwa ayon sa iyong nais na ang pakikitungo sa iyo. Ang paggalang sa karapatan ng iyong kapwa, pagmamahal, pagpapahalaga sa buhay, kapayapaan, katotohanan ay ilan sa mga pagpapahalaga tungo sa mabuting pakikipag-ugnayan. Ang mga ito rin ang nararapat na ipakita mo sa iyong kapwa. Paano ba natin maipapakita ang pagkilala at pagpapahalaga sa dignidad ng isang tao? Una, pahalagahan mo ang tao bilang tao. Ibig sabihin, hindi siya isang bagay o bihikulo upang isakatuparan ng isang bagay na ibig mangyari. May mga taong makasarili sa saysay at halaga ng tao. So kailangan pahalagahan mo ang isang tao gaya ng iyong pagpapahalaga sa iyong sarili. Pangalawa, ang paggalang at pagpapahalaga sa dignidad ng tao ay ibinibigay hanggat siya ay nabubuhay. Dapat ay patuloy mong isinaalang-alang at hinahangad ang lahat ng makabubuti para sa iyong kapwa. Halimbawa, ang pagmamahal ng anak sa magulang ay dapat walang pasubali o walang hinihintay na kapalit o yung sinasabi sa Ingles na unconditional. Hindi nararapat na mabawasan ang paggalang ng anak sa kanyang mga magulang kapag ang mga ito ay tumanda na at naging mahina. Mahalagang iyong isa-isip at isa-puso. Ang tao ang pinakabukod-tangi sa lahat ng nilikha ng Diyos dahil sa taglay niyang isip at kilos-loob. Nakatatanggap tayo ng labis-labis na biyaya, pagmamahal at pagpapahalaga mula sa Kanya. Minsan ay bulag tayo sa katotohanan ito kung kaya nararamdaman tayo ng kakulangan. Hinahanap natin sa ating sarili ang lahat ng ating nakikita sa ating kapwa. Sa ganitong paraan, inaakala natin na tayo ay napagkakaitan. Nagmumula ang kahalagahang ito hindi sa anumang mayroon ang isang tao kung hindi ano siya bilang tao. Kung ang lahat ng tao ay mabibigyang linaw ukol sa bagay na ito, hindi na magiging mahirap ang pagpapanatili ng mataas na antas ng dignidad ng bawat tao sa anumang uri ng lipunan. Kailangan mo ng tulong mula sa iyong sarili, sa iyong kapwa at sa Diyos upang maisagawa ito. Sa ganitong paraan, mula nating maaalala na tayo ay anak ng Diyos.
Dapat kinikilala ang tao at iginagalang ang kanyang pangunahing karapatan. Kailangang kilalanin ng tao ang kanyang kapwa bilang katulad niyang tao na nangangailangan ng paggalang at pagpapahalaga. Ayan. So sa kabuuan, ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at nakatatanggap ng pantay na pagtingin at pagmamahal mula sa kanya. Walang sinuman ang maaaring mag-aalinlangan dahil nilikha tayo ng Diyos na pantay-pantay. Okay, so hanggang yan ang ating lesson tungkol sa dignidad ng tao. Ngayon, sasagutin ninyo ang mga gawain.